Isang kontrobersyal na video ang nilabas ng kilalang whistleblower na si Binag kung saan sinabing makikita si First Lady Liz Satanas Mags kasamang isang di umunoy kalaguyo. Agad itong kumalat sa social media dahilan upang magdulot ng matinding diskusyon sa publiko. Maraming netizens ang nag-react, may ilan na bumatikos sa pamilya ng diktador habang may iba namang naniniwalang paninira lamang ito. Sa kabila ng lumalalang isyu, nananatiling tahimik sina Pangulong Kuting Jr. Wala pa siyang inilabas na pahayag tungkol sa video o sa mga akusasyon laban sa kanyang asawa. Samantala, ilang kaalyado ng administrasyon ang nagsabing maaring peking video lamang ito, isang smear campaign upang sirain ang imahe ni First Lady at ng Pangulo. Habang patuloy ang pagkalat ng video, hinihintay ng publiko kung ano ang magiging opisyal na tugon ng Malacanang. May ilan ding nananawagan sa mga otoridad na imbestigahan ang issue upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga kontrobersiya. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung paano ito makakaapekto sa reputasyon ng unang pamilya at sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. The group, yan, si Ma'am Pervina. Merry Christmas, Madam. Ayan, binuking na kita. Binuking na kita. Uso bookingan Uso bookingan ngayon. Kaya bubuking ko lahat ng mga, ayan, si Kate Wazon, matagal na yan. Ayan, booking natin yung mga palangga natin. Sige, Anyway, i-booking natin. I-booking natin saan sila nakatira para marami mamaskot. Charot! I know. Ay, naku, I miss you. I miss you too. Alam ko napaka-busy mo, sis. And for sure, it's Christmas and you know, Filipino traits, pag Pasko, family first, di ba? I know. So ako nagluto talaga ako ng bonggang-bongga. Napagod ako yung 24 dito, this 25 dyan. So taga ko yung kusinera sa pamilya. Tapos, you know, alam mo naman, taga-taguyod ng mga karaoke moments. Oo. Nag-KTV ka ba? Yes. ako nga natatawa nga ako kasi 'di ba ganun tayo eh. Tayo nagluto, tayo pa yung performer. Correct. Tayo nagluto, tayo performer, tapos tayo pa producer, tayo ng donor. Oo, lahat na. Pero, 'di ba? We're happy. Oo. Yes. So anyway, sis, for sure nabalitaan mo na mga away-away, 'di ba? Lalo na nasa loob ng Malacanang. Talagang grabe. Yes. Alam mo, nung nag-text ka sa akin, was kanina ba yon tungkol kay Lagda. Yes. So alam mo rin ba na sinisante na siya? Hindi siya hindi siya official na sinisante. Pero sinisante na siya according to my puting ahas dahil nga sa issue niya sa BARM na panghimasok niya doon. At syempre, again, yung issue nila sa kamkaman ng pera ng bayan. Well, nabalita ako yun, sis. Nabalita ako, may nagsabi sa akin noon, like, I think 2 weeks or 3 weeks after yung nangyari sa BARM, may nagsabi, tumawag sa akin. Tapos, sabi nga raw, ang sabi ng puting bubuyog, si Senator Ivy daw lumipad doon para makipag-usap. Siya raw yung nakipag-usap. Tama siya, nakipag-usap siya doon. So, ibig sabihin, inatasan talaga siya ng kanyang kapatid na bangag. So, it's not true na wala siyang access sa kanyang kapatid. Kasi remember, may dramatization 101 si Mangga nga, Amy Marcos, na nanawagan siya sa kanyang kapatid na sana dinggin siya, nagpa-interview sa media, na yung regarding sa national budget, na dapat daw i-double check ng kapatid nyo o aralin. Kaya nga di ba galit na galit din ako noon, bakit ka mananawagan? Kapatid mo yun eh. Tapos behind the scene, inaatasan ka pala ng kapatid mo to fix whatever na pwede nyong ayusin sa BARM. Dahil sukang-suka na yung mga taga-BARM kay Lagdameo dahil sa pakikialam niya at sa, sa issue ng corruption or interest niya, vested interest niya, di ba, sister? True. And ako, syempre ate rin naman siya ni BBM, di ba? So, if, di ba, may maganda silang relasyon para pakinggan siyang tumakbong presidente, nilakad niya pa kay VP Sara si BBM para maging tandem sila as VP and president. Dapat, kung kaya niyang gawin yon,
before, kaya niya din gawin ngayon. 'Di ba? Kasi imposible na, ako naniniwala naman ako may hindi pagkakaintindihan sa magkakapatid. Pero, after all, dapat siya yung maging most responsible among everything kasi she was the one who initiate the partnership or like the tandem or unity team na whatever tinatawag nila. And ako, another thing also, para matapos na rin itong mga issue sa vangag-vangag, dapat siya din nagko-call na ang tawag niya, ibunsong kapatid sa Ilocano, I forgot. May Ading. Ading. Magpa-hair follicle test na tayo buong pamilya natin. Para matigil na to. Di ba? Ako, kung ganon gagawin ko. Tigilan na, wag nilang pagtatawanan or anything. Kasi, the more na iniiwasan nila, the more na halata. 'Di ba? Kaya nagkakagulo yung mga tao. So, to put an end on this, dapat, sila, okay, this is what we're going to do. Pero ayoko dito sis gawin nila hair follicle. Punta sa Singapore. No, 'di ba? Kasi kung nababayaran ng doctors, di ba? Kaya nga lang tutukan yun or bayaran and everything. You're right. So, kasi sa Singapore, bawal na bawal yan eh. So, let's all go to Singapore. Yun. Yes, kasi alam ko sa Singapore, maraming mga nahaharang dyan eh, ng mga big gurgur sis. Gurgur ang mga drug dealers and everything. Oo. Dapat pala si Bangag, no? Pag tungtong pa lang sa Singapore, gurgur na. Kasi the moment i-drug test siya sa Singapore, baka mamaya meron siyang diplomatic immunity na hindi naman pwede i-check ngayon kanilang mga bagay. But for sure, marami yan mga pulburong baon-baon. But ganun pa man, sister, since it's Christmas, gusto ko magpaka-light-light. Tika muna, bago tayo mag-light-light, may nag-text sa akin na namataan ang plate number 1 sa Baguio City, malapit sa The Mansion. Okay. According to my source, si Bangag at ang kanyang Buena di Pulboron na pamilya. Possible. So, sabi naman, wala naman problema kung magpumunta sila sa Baguio, no? Karapatan naman yan. Kaso lang, itinatago na naman sa taong bayan, baka may session doon. Yes, according to my source. Baka may pulboronic activity na naman. Well, malamig. Pag malamig, sarap uminom ng wine. 'Di ba? Para hindi maduling sa kalasingan. Kailangan, 'di ba? Masarap tumira, 'di ba? Exactly. Party. Yeah. Kaya nga ayaw tumaba. Pero sis, alam mo, may talagang nagbubunga na yung laban natin at ng ating mga palangga. Kasi tignan mo, January, confirmed, the INC at iba pang mga groups, ay, mag-voice out sila. Pero initially, ang support niyan, ang support ng INC para maipanawagan na itigil na yung pag-personal attack kay Inday Sara through that walang kwentang impeachment at tumutok na sila sa tunay na issue ng lipunan, which is nga yung smuggling, kidnapping, high crimes, pagnanakaw, that already. So yun yung panawagan na yan. At nakakatuwa dahil sister, nang nagkakilala tayo ng July tayo nagkakilala nung pumutok na itong Pulboron video na to So yun nga, since 2022, ang dami talaga natin mga kababayan na nagsisiwalat, not only me, mga whistleblowers, puting ahas, dito sa bangag na government na ito. And sabi ko nga sis, paulit-ulit, yung mga na-expose ko, na ma-expose ng iba pa, ito ay hindi lang gawa-gawa. Kasi nagbunga na ngayon. Even the INC, nakikita nila at ibang mga religious group. At yung mga kababayan natin, OFW, lalo na yan, na talagang something wrong with the bangags, right? Yeah, may nag-message si Jessica Layos TV. Sana raw ang email ko. Ay nako, baka love letter yan. Bibigay ko sa'yo, walang problema. Jessica Layos TV. Ma'am Cathy Binag, anong email mo? Ang aking email is luckycathybinag@gmail.com, Jessica. Oh my God, ang dali-dali naman tandaan. Lucky, diba? Cathy Binag, parang lucky number, no? Correct. Public email ko naman yan. So, okay lang. Okay. Hindi ka naman mananalo yan, loan better, Loan bettors. Sa PCSO. Sis, alam mo, panalunin sana naman tayo nang may pakinabang naman. Tapos i-donate natin sa taong bayan. Kaso hindi tayo tumataya ng loto. Yun yung problema. Sis, actually, meron tayong options. Meron akong choice nung nasa kanila pa ako. Pwede ako manalo hindi lang 1 milyon.
baka bilyon kung pumayag ako sa kanilang mga pagnanakaw. Hindi ko na kailangan manalo. Kapag ako maging bagman ni Lisa Tanas, but we chose not to be part of the kawatans, right? Di bale, panalo naman ang ating alindog sa puso ng bayan. O, di ba? True. And again, I'm going back there yung sa INC na rally sa January 30 na matutuloy na. Kasi apparently kasi at first may nag-post noon, 'di ba? In advance yung post before i-announce ng INC, which is today, alam ko sa kanilang pagsamba, in-announce na nila 'yon. Kasi ang ayaw lang natin kasi na mapangunahan or either like we don't have the right to do it also, right? Even though meron tayong alam, hindi natin dapat pinapangunahan kung ano man yung mga organization na sa kanilang mga dapat gawin. Second to that, meron kasing nag-post na ang sabi niya, rally for injustice, ginastify niya yon. Actually, nag-comment pa siya sa section nung sabi ko, hindi po about injustice, it's a peace and peace rally, prayer and peace rally, which is totoo naman kasi ang panawagan naman talaga ng INC is talagang tigilan nyo na yan. Dapat tayo nagkakaisa tayo, tigilan nyo ng tirahin si Sara, VP Sara. Dapat ang inaatupag ng Quadcom or ng Kongreso ay magpatupad ng batas at hindi mangbuli. 'Di ba? Kasi yun naman talaga yung pinangako nilang tungkulin sa bayan. Yun yung mandate nila. Exactly. Correct. So yun lang, sabi ko nga, wala namang problema, matutuloy yung 13, pero wag nyo lang babahiran ng, ano mo yun, dadagdagan nyo ng wording na hindi naman yun talaga yung sinasabi ng INC, 'di ba? Wag na tayong gumatong, 'di ba, na kung ano man, hayaan natin sila pagdating ng 13, if you want to support, let's support them, let's pray with them, 'di ba? Tapos from there, let's see what will happen, 'di ba? Ganun lang naman yun. Magpasalamat na lang tayo na may mga nananawagan na ganyan, na isang malaking grupo, 'di ba? Oo, at saka dapat talaga sumuporta na kasi yung nakausap ko ng puting ahas na talagang may magaganap. Ito hiwalay dito sa INC na may magaganap talaga na pagtitipon. Sabi ko nga pagtitipon at nananawagan sila na pag may mga pagtitipon na ganito, may peaceful rally, movement or whatsoever, 'di ba? Dapat yung mga Pilipino ay makialam kasi hindi na nga ito usapin ng just only to what do you call it, to stop the Quadcom, the Bangag administration para hindi i-impeach si Sara. Ito rin ay panawagan nila dahil nakikita nila yun talagang paglulustay, pagnanakaw, high crime, smuggling, kidnapping, na ang involved ay walang iba kundi yung kanilang presidente. 'Di ba? Yung presidente niyo diyan. So, yun yung panawagan. Kaya nga tama ka doon. So, wag natin i-rephrase, dagdagan yung panawagan ng INC, but your group, let's say iba-ibang grupo, pwede naman kayo magsigaw ng panawagan ninyo. Tama na kung ano man yon, whatever, 'di ba? Kaya sa lahat, go ahead, whether EDSA, whether Luneta, whether Jola, wherever, you can just go. Kasi wala namang monopoly yung yung pagsuporta o pagiging bayani o pagiging matapang. Wala yan. Lahat tayo kasali diyan. Lahat tama naman. At saka yun nga sana ako ngayong Pasko nga, sis. Merry Christmas everybody! Happy holidays! Diba? Happy holidays, my darling! Yes, ang wish ko lang, sis, yung parang, hindi na parang, yung talagang na tayo, na may mga paninindigan tayo, may kanya-kanya tayong prinsipyo, paniniwala, at karakter, is wag na din nating ipilit yung mga opinion natin sa ibang tao. 'Di ba? Ang importante, ang iisa lang yung ating laban. Huwag na tayong mang-insulto, huwag na tayong mangbuli, huwag na nating ibaba ang integridad o karakter ng isang individual. Kung ayaw nyo sa tao, huwag na. Alam mo yung parang hindi parang ako na parang huwag nyo na lang pansinin, ignore, okay? Parang if you want to ilantad yung katotohanan, lantad, wala namang masama. Then from there, tapos na. 'Di ba? So, kasi, you don't need to prove anything to anybody if you're not doing anything wrong. And kitang-kita naman ng tao kung ano yung magiging katotohanan. And dun din sa mga bully na makukulit, na ayaw rin magpaawat. Parang listen. Kasi,
wala namang mapupuntahan kung palagi tayong may bangayan. Isa lang bangayan na ano natin, kabangayan at kalaban. Yung mga isa lang ang kabangayan, kabangagan. natin. O papahamak sa ating bayan. My God, nakikita mo ba sis, 'di ba? Kitang-kita naman ng ating ekonomiya ay bumabagsak. Ang stocks natin bumabagsak. Ngayon, we are overflowing with yung mga properties like development, yung rentals now ay babagsak this coming Sobrang year tumataas. Sobrang babagsak sis kasi sobrang daming space available. So kawawa ang real estate din natin. We're having problem with that. And another thing is like kitang-kita mo na nagbenta tayo ng ginto pero sa napunta. Tapos ayuda tayo ng ayuda, yung pala ang dami nating problema. Yung utang natin, yung 'di ba, pinag-usapan natin yung sa PhilHealth na sinasabi, may isang nag-comment diyan na nagmamagaling na may extra funding naman ang PhilHealth. Yung nakakalungkot na sa Senate, yung mga senator na iba diyan hindi talaga pinag-aaralan yung kanilang pinipirmahan. Hindi nagre-research, may researcher naman sila. Oo nga, hindi naman lang sila tiningnan yung utang ng PhilHealth na kulang pa yung pondong meron sila na extra. Kasi parang 1 trillion ang utang ng PhilHealth. And yung pondo nila, I think 600 ba? 400? I forgot na. So, just imagine kulang yon, 'di ba? Well, we all know na talagang yung national budget, kontrolado talaga ni Tambaloslos, which is yun nga kaya sila nag-aaway-away. Not only PhilHealth, iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kaya sila talaga nag-aaway-away ngayon ni Lisa. Sabi ko nga kanina, I don't know kung narinig mo sa unang vlog ko, na hindi invited si Tambaloslos sa itong Noche Buena. Tapos, yun nga, even yung mga pumunta daw doon, actually nag-message sa akin yung ating puting ahas na doon. Ang pinamigay daw ng mga pamasko doon sa mga kamag-anak nila na ginagamit lang for political stunt na kunwari, sama-sama sila, buo pa rin yung family, is 10,000 pesos na naka-envelope. Naka-envelope ba? Pero hindi daw lahat nabigyan. So doon pa lang may favoritism na naman. Kasi, yun naikwento sa atin, dahil nga, naapektuhan yung, we're talking about trillions of budgets ng Pilipinas. So kaya sila nag-aaway, si Lisa Tanas at si Tambaloslos. Tandaan natin na alam mo yan, na si Bongbong Bangag, wala naman talagang kamay na bakal yan or decision making. Yes. Wala siyang decision making kasi si Lisa lahat ang nagpapatakbo. So ang nangyari daw, away-away sila dahil nga sa Kaban ng Bayan. Tapos doon sa party nila kagabi, Noche Buena, ay hindi lahat nabigyan na kamag-anak. Kasi si Imelda yung nagbigay ng pera. So supposedly equal. Dahil, normal lang naman yung magbigay ng pera. Actually, kahit hindi magnakaw sila Bangag, kahit hindi sila magnakaw, even yung mga pera na ngayon sa kasalukuyan, yung mga nanakaw na nila noong nakaraan, they can afford to give 10,000 pesos each sa kanilang mga kamag-anak at maliit lang yan. Kaso lang, likas na, ang sabi sa atin ng puting ahas, likas na greedy si Marcos Jr. at si Lisa, hindi rin lahat nabigyan ng pamasko dun sa Malacanang. So I feel sorry dun sa mga kamag-anak na hindi naman ganun ka. Well, siguro kasi, siguro naman kasi sis, ang spirit ng Christmas, even you have money, once na nabigyan ka ng regalo, kahit 1,000 yan, 2,000, iba yung feeling Kasi Christmas, right? So, ang nangyari daw doon, sa Noche Buena, hindi patas. Hindi lahat nabigyan kasi wala na daw, kulang na raw ng pera. Di ba? Hindi na bigyan ng exact, mabaga, hindi siguro na bilang or whatever. So doon mo makikita na maaari, yung nabigyan ng tigta 10,000 na pamasko, mga bata lang siguro ng mga kamag-anak, then yung iba, initsa pera na lang. So yun, anong punto na gusto kong itumbok dito, sister? Na even within the family, talagang merong favoritism na kung sino lang yung kasabwat ni Lisa, siguro na itong pamilya 1, family A, B, C, D, F, G, ito mukhang nakakasabwat ko to sa mga eksena ng smuggling, kidnapping, and whatever. O ito, dapat yan bigyan ng sobre. So talagang hindi pantay-pantay. Ito'y nagsasalamin na ganun din yung pagtrato sa mga Pilipino na hindi pantay-pantay. Right? Correct. Kasi, tama. Yun lang yung ano ko doon, sis. Yes, go ahead, sis. Bale, you can see that naman, very selective. Decision making very selective. Kapag
hindi sumasang-ayon sa kanilang mga kagustuhan, they don't like it, mabubuli, like what happened to Colonel Heraldo. Grejaldo and the other general, exactly. The PIDEA director. Diba? Imagine, they are alam mo yon, matitinuyan, ang daming napatunayan sa kanilang serbisyo. Tapos ang nag-contempt, saan ka makakakita? Dating Alex Bungkayaw Brigade. Alam ko may mga nagbagong tao, pero this kind of person, yan si Pandak Guano. Pandak. Meron siya Anthony Bonaparte na di ba? Na hindi ko nilalahat-lahat ng nagbago, okay? Pero siya, makikita mo sa character niya na talagang walang hiya. Napakawalang hiyang tao. Yun. Sana ako nga, this Christmas yung prayer ko is, hindi sana naway mabuhay ang puso ng ating mga men in uniform or mga kasundaluhan at kapulisan na ipagtanggol nila yung kapwa nila. Kasi, di ba? Okay, go sis. No, kasi sis, alam mo yung etong mga military natin, tsaka itong mga kapulisan natin, pinoprotektahan yan siya eh. Diba? Kasi politicians sila, may mga security sila. How will you protect such people? Parang ganyang klaseng tao, yung pagkatao niyan. Na yung ultimo, yung hindi nyo napansin, yung nandun sila sa Quadcom, dyan, habang inaano nila yung mga kapulisan, iniinsulto nila. Sino yung mga nang iinsulto, sis? NPA, ex-Alex Buntiao. Then, sino yung mga testigo? Addict, drug dealer. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Na, why did you, binigyan nyo ng platform, yung mga anti-government, doon sa mga taong nagpoprotekta sa atin. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Di ba? Parang it's so disgraceful. Nakakababa ng moral at saka integridad. Saka na-demoralize talaga ang mga kasundaluhan at saka kapulisan sa pinagagawa nila. Ngayon, right now, what's happening now, sila may kasalanan. So, wag nila sisihin na, kasi binibira kami left and right. No, you're doing it. You're doing it to yourself. You're so confident. Kayo lahat dyan, sobra kayong confident to do your thing. Yung pagpamimigay nyo ng ayuda, yung akap nyo and everything, then you're pinagtatanggol nyo yung mga mali. So, kayo naglagay sa kung saan kayo now. Diba, sis? Yeah. I think, I just wanna, say something about it. Siguro arrogante sila dahil nagre-reflect nga yung failed leadership ni Bangag. Kasi malakas ang loob nila kasi we all know na they are cohorts of Liza Tanas, of Lisa Marcos, and Martin Romualdez, the Tambaluslos. So kaya parang yan parang mga preso sa bilangguan. Kapag ikaw ay bata-bata ng warden, malakas ang loob mo masiga-sigaan. Malakas ang loob mo manaksak, manggurgur o kung ano pa man, magbenta ng pulburon sa loob ng kulungan, which is nangyayari yan. So it's the same thing. Na kumbaga si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay warden ng kulungan. Na inaatasan nila, yung mga yan, sige, gumurgur kayo, mangbuli kayo, kami bahala sagot. Hindi naman yan kikilos yung mga ganyan sa Congress kung hindi yan protektado ng Bangag administration. Kaya ngayong panawagan natin talaga, wakasan na natin ang mga biyutang Genemes. Kaya makiisa kayo sa peaceful movement natin at ang panawagan ni pangalan nito ni Pangulong Duterte na kung pwede lang civil disobedience. Na wag na kayo muna magbayad, isuspend taxes. Muna. O taxes, not only that, kung pwede natin isuspend ang dapat like yung mga jeepney drivers, lahat, mga nasa opisina, 1 day, 2 days yan. Ligwak na yan si Bangag. Ibig sabihin, yun yung kilos protesta ng pangkalahatang taong bayan na kung di ka mag-i-suspend mo muna for a while, yung taxes, transportation, like yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, kasi nga sukan na kayo dahil lang namumuno sa inyo, addict ka, no? At saka magnanakaw. Ako talaga sis yung ginawa nila sa PhilHealth. Ako talaga, ayokong kung ako tatanungin mo, ayokong magbayad ng mga Pilipino sa PhilHealth. Kasi, una, mahihirapan sila. Kasi, what's the point of you giving and mandatory yan sis? Mandatory dinididak yan sa kanila. Dapat mag-file tayo ng petition as a Filipino people, tayo lahat, na we don't want you to do it. Kasi you're ninanakaw nyo yung pera. Kinukuha nyo yung pera na dapat sa mahihirap. Paano na ngayon sis, na sila itself, in-announce sila
na walang budget, hindi sila nagbigay ng budget sa PhilHealth na alam din ng mga local or government hospitals and even like private hospital na ang hirap maningil sa PhilHealth. So, paano na ngayon yung mahihirap kapag kinailangan nila ng tulong na ginagamit nila ang PhilHealth? Di lalo silang mahihirapan. So, eto nga dito pumapasok yung sistema ng utak ng isang mayaman na walang pakialam at hindi nakaranas ng paghihirap. They will never understand the feeling of not having because they never experienced na mawalan. Hindi sila naghirap, hindi sila nagutom, hindi sila nagbeg, hindi sila nakiusap, hindi sila umiiyak, hindi sila hindi nakakatulog na wala silang pera. Hindi sila nagutom. True. Yun kasi nga, well, in the first place, unconstitutional yung regarding sa pag-zero budget sa PhilHealth. Ano? At tama ka talaga dahil, you know, once sa bangag, always sa bangag. Once sa kawatan, always sa kawatan. Tama ka, hindi na-experience ni bangag yung mawalan ng pera. Even though, you know, may nakarating sa atin nung time na nasa Boston sila, nasa US sila, was it in Boston? Na kasama yung ex mo, I don't know kung sino yung nag-chika bumbum sa akin, na nagnakaw nangupit si bangag sa ex mo. But, you know, dahil walang pang pulburon. But anyway, tama ka talaga. Going back dun sa real issue na wala silang pakialam sa taong bayan. Kasi hindi nila naramdaman kung paano maging wala. At yun nga, issue dyan sa PhilHealth na yan. Kaya nga dapat talaga magsalita na yung taong bayan dahil hindi lang ito Pulahan, Dilawan, or DDS ang affected. Bawat Pilipino. And then sis, mayroon din akong balita na dyan sa Congress, maraming gagamitin collateral damage. Collateral damage meaning is like, sila yung ipapahamak para i-save yung mga ibang tao. Okay? So ako, ang call ko dyan sa Congress, be wise. Kung si VP Sara Duterte nga is tumulong sa kanila para manalo si BBM na maging presidente at kaya rin naging speaker. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!